Ahoy, magandang araw mga kababayan. Welcome to my vlog. Ngayon namang araw, ang topic natin ay kung paano kumuha ng personal doctor or general practitioner po dito sa Czech Republic. Kasi mayroon po tayong kababayan na bago pa lang po dito na nagtatanong sa akin kung paano po kumuha ng general practitioner or personal doctor po dito sa Czech Republic. Nagpasalamat sa ating isa subscriber natin, galing po siyang dyan sa Samar, si Manalito Datig. Sabi niya po sa akin magpa-shoutout po siya dahil dati po napapanood niya lang ako, ngayon ay katrabaho ko po siya dito sa Czech Republic, sa warehouse. Shoutout sa iyo, kabayan. Bago po tayo mag-start ay gusto ko pa rin magpasalamat sa lahat ng mga nanonood sa aking vlog at officially ay nakasahod na po tayo. Kahit kunti po ay dapat po tayo magpasalamat. Kaya salamat po sa aking mga subscriber na palaging nanonood sa aking mga vlog. Balik tayo doon sa pag-uusapan po natin ngayon. Bali, ang una pong ginawa ay nagpa-online registration lang po ako doon sa bill na makikita po dito sa aking screen at yung pangalan po ng clinic. Bali, i-ano ko po dito sa aking screen dahil po hindi po pwede na dumiritso ka doon at magpa-check up nang wala ka pong record sa kanila kasi hindi ko po tatanggapin. Kaya ang una mo pong gagawin ay magpa-online appointment ka muna po, and then magre-reply sila sa iyo tapos kung anong araw. And then pag hindi ka naman po available that day ay pwede ka pong maghanap ng ibang araw na wala ka pong pasok or rest day mo para at least walang hassle, kasi sayang din ang araw kung pupunta ka lang doon para magpa-register tapos may pasok ka. Okay lang kung mayroon kang duvelina. Ang kagandahan lang po, kabayan, kasi nga po ako po ay 3 years na po dito sa Czech Republic pero hindi ko po naranasan magkaroon ng personal doctor. Kaya po nang nagkasakit ako ng nakaraan, no, nang mag-chat ako at na-change po pang Saturday, hindi po naasikaso. Kaya wala po kong record at hindi rin po mababayaran yung isang araw kong leave. Kaya sayang. Kasi yung may sick note ka tapos magamit mo yun ay hindi po yun kasama dun sa duvelina. Bali, ang sick note mo ay babayaran po yan ng insurance, 60% po ng iyong salary. Di ba, sayang? Kaya dapat kahit wala ka pang sakit, wala ka pang nararamdaman ay magpa-registered ka na po habang maaga pa, para in case na magkasakit kayo, pwede nyo siyang i-chat kahit hindi kayo pumunta doon, ay magbibigay sila ng sick note sa ating HR, kasi nga po yung nakadeclared naman doon sa ating insurance ay ang ating company. Diretso na po yun yung sick note doon sa HR, and then nalalaman po yung HR na may sakit ka, and then yung isang araw mong hindi pinasok ay magiging sick leave yun. Kaya mababayaran yun ng insurance ng 60%, diba? Hindi po yun may babawas doon sa dubolina mo, yung leave na ibinibigay sa atin ng company dito sa Czech Republic. Bali, pag nag-email na ka na po sa sa email address nila, bali attach mo po yung insurance mo po. Ito po ang halimbawa, ipapakita ko po sa screen po yung sa aking ginawa para at least may idea kayo kung paano. And then ang advice ko lang, mga 30 minutes bago sana yung time ng appearance nyo dun sa clinic ay dapat nandun na kayo, kasi mayroon din na mga nakapilang iba. Dahil pagdating doon ay mag-fill up pa kayo ng form, and then kukuha pa kayo ng maglalagay pa kayo ng ihi, di ba? Para at least maging ready na bago dumating yung oras na kayo na ang papasok doon sa clinic. At sa mga nagtatanong, ano naman, magagaling mag-English yung nandun para for the foreigner, kasi talaga doon ng
ang ina-assist nila. Kasi na pumunta kami more on marunong mag-English yung mga nagpapacheck up doon. And then pagdating nyo doon, bibigyan po kayo ng form. Tapos ililista nyo po ang ano lang, yung personal details. Tapos kung may mga sakit kayo sa pamilya, yung inheritance, ba? And then yung mga lifestyle nyo po dito sa Czech Republic. Yun lang naman ang itatanong ng doktor. And then kukuhanan ko po ng timbang, height, tapos may i-press po dito sa tiyan mo kung masakit, di ba? Tapos anuan ka lang ng blood ano ka lang test, yung iba. Yung kung high blood ka ba o hindi. Ganun lang naman ang proseso. Tapos kung mayroon kang nararamdaman, tulad ko, gusto kong magpaano ng dugo, magpa-blood test, then binigyan niya ako ng form, no? And then anytime daw ay pwede akong pumunta doon kasi hindi naman ini-schedule yung ano, kasi kukunan lang ng dugo tapos ipapasa daw yung sa kanila, and then mag-email din sila sa akin kung ano ang result, pagkuha ng dugo sa akin. Kaya yun, napakaganda po na habang wala ka pa pong sakit doon sa mga kababayan ko na nandito sa Czech Republic na bago pa lang, na ay magpa-registered na po kayo sa inyong personal doktor para po pagdating ng time na magkasakit kayo ay hindi na po kayo mamumroblema kung saan kayo pupunta. And then pag hindi naman po kayo makapunta doon ay pwede kayo magtanong through email at sasagutin din po nila. Kaya yun lang mga kabayan, no? Napakahalaga po na may personal doctor po tayo kasi sayang po yung binabayad natin sa insurance natin na napakalaki. Almost every salary, almost 3,000 to 2,000 ang kinakaltas sa ating mga sahod, di ba? Kaya mas maganda kung magagamit ito natin para sa ating kalusugan. Di ba? Sabi nga nila, ang kalusugan ay ang tunay na kayamanan. Kaya sa lahat mga kabayan, good luck at sana po ay mapuntahan nyo yung mga clinic na gusto nyong puntahan. Yung sa akin pala, ang pangalan nun ay Vaccinium. Diyan lang po yan sa may Namisti Republiki, ang baba sa Yellow Lane sa Metro. And then katapat po siya ng Philippine Embassy dito sa Frag. Kaya mabilis na pong mahanap. Parang pagbaba mo sa Metro, 10 minutes, parang 6 minutes nga lang po ay nandoon ka na. Tatawid ka lang ng highway. Yun lang kabayan. Good luck. Bye-bye.